Luis Lessons, I am back! Nakakailang episode na akong di nagpapalit ng damit. At ang guest natin, sabi ko nga, lahat ng mga talented sa industriya, gine-guest natin sa Luis Lessons. Baka sakaling madagdagan ko. At ang guest natin ngayon sa Luis Lessons, kung may mga artista, may mga boy group, may mga P-pop, eto kasama natin, sigurado akong napaiyak na rin kayo ng kanyang mga kanta. We have Amiel Sol in the house. Hello. Welcome sa Luis Lessons. Ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Eto lang naman, napaka-humble ng taong to. Sabi ko, bro, alam ko kasi na sobrang dami sa YouTube eh. Pero sabi ko, total, tingin mo, ilang streams ka na? Sabi niya, well, close to 200 million streams. 26 years old pa lang. So, paano ba nagsimula ang lahat para sa'yo? Well, nung high school ako, parang nagba-battle of the bands kami ng mga friends ko. Sa school lang din namin. Tapos nung nag-college kami, iba-iba na kami ng school. Pero parang gusto ko pa rin ituloy yung music. Hobby lang. As in, so sumasali ako sa mga open mics, nagbabusking ako nung college. Musical family? Hindi. Oo. Gano'n ka? Ano yung setup ninyo? Yung parents ko, nag-meet sila sa choir sa church. Okay. So, kumakanta sila, pero ako yung parang unang natuto sa amin mag-instrument talaga. Okay. So, aral lang din ako sa YouTube, ganun. Anong pakiramdam na sa mga edad ko, pag may gusto kong matutunan na isang bagay, you either have to go to school for it, o yeah. hindi kaya, halimbawa, kung mamalasin ka, gusto mo mag-aral na magluto ng isang particular dish, cuisine, kailangan mong puntahan yung bansa na yon para matuto talaga. Pero anong pakiramdam mo at your age, successful, at ang dami ng pwedeng matutunan, ang dami mong natutunan online, gaano kadali para sa inyo yun? Sobrang swerte namin as a generation na lahat ng information na gusto naming makuha ay nasa fingertips na rin talaga namin. So, ang hope ko lang talaga is we don't take it for granted kasi nandyan na siya lagi eh. Diba? Lupit. So, And used for the right reasons, all that yes. information. Kasi andyan na eh, di ba? Parang, na lang, ang game changer na lang dyan ay ikaw mismo if you're willing to put in the effort to really learn it. Kumbaga wala ka nang wala nang ibang reason not to be able to, di ba? To learn. So yan, nagsisimula ka, nag-busking. Ano ang experience sa busking? Nakakapagod pero masaya siya. Kasi first and foremost, ginagawa ko siya kasi masaya talaga ako sa ginagawa ko. And hindi siya about the money or anything. Kasi sa busking, medyo hindi ka naman talaga din... Kunwari lang, on a good night, kunwari lang, sa busking, magkano ang pwede mong maiuwi? Kunwari lang yung gabing yun, maswerte ka. Ito, siguro mga 4 hours to na pagkanta dire-diretso. Saan? Saan ka nakapwesto niyan? Sa loob ng food park. Okay, Bale, loob. hihingi lang ako ng, pwede ba akong kumanta dito? Ganyan. Tapos, sige. Tapos, siguro mga 1K. Yun ay pinakamalaki kong nakuha sa isang gabi. Tas, Okay na rin. 1K, magkano yung kada bigay nila? 100? 20, Oo. 20? Di ba yung mga nakaipit pa sa tissue Oo, minsan? oo. Oo. Tapos may request, mga 20, 50. Tapos malaki na yung may magbibigay minsan kapag isang grupo sila 200. Gano'n. Malaki na yun. Malaki na yun, oo. Pag minalas-malas ka sa busking, 0 o kunwari 20? Merong zero talaga. Oh. Pero okay lang din kasi binibigyan naman ako ng pagkain dun. Question naman. And sabi mo, oo. you're doing it for the passion. For the passion talaga. Meron ka ba isang matinding memory sa busking? Kasi parang, it's one of those things na naglalakad tayo, nakikita natin, ang dami natin iniisip when we see buskers, di ba? Is there one special moment na nangyari sa'yo nung nagbabusking ka? Pinaka-naalala ko lagi yung yung medyo marami nanonood, tas pumiyok ako. Wow! Okay. Yun yung parang yung nakatatak sa isip ko pero gusto ko tanggalin. Do you remember the song? Let Me Be The One. Jimmy Bondo? Oo, ang taas na, di ba? Sorry, di ako nagtaasan doon. Ganun na. Let me be the one to break Grabe. it up so you won't have to make excuses. Pwede pa sample nga nung bagsak mo ng Let Me Be the One ni Jimmy Bondo. Attorney. Yes, oo. Let me be the one to break it up Ganda nung so kanya. you won't have to make excuses. We don't Need to find a setup where someone wins and someone loses. Lifted! Diba? Tapos yung line after nun, doon ako pumayo. Oo. Kasi tinry ko siyang hindi i-falsetto, yung buga Oo. lang. We just
Okay, next song. Ano sabi ng mga tao? Natawa sila? Hindi. Alam mo yung ano? O natago oh my mo God. ba? Nadaan mo Yeah. sa ubo? Hindi eh. Talagang obvious na obvious eh. Oh. So, ang ano, sige, uwi na ako. Last song Okay na na. yan. Okay na to. Nagpaka na ako pagkatapos. Salamat. First and last time na pumiyo ka sa isang ganong klaseng... kasi I could imagine, as a host sa amin, nabubulol. Oo. Okay, nangyayari pag Yeah. masyadong mabilis ang utak mo, masyadong mabilis ang bibig mo. Yun ang worry namin as a host. Ikaw naman, pag nangyayari yung mga ganong moments, especially ngayon, na you play for a bigger crowd, Yeah. nangyari na ba ulit sa'yo yun? Nangyari siya isang beses. Ang ano ko, ang na-realize ko, kapag kapuyat ako, sobrang mas prone akong pumiyok talaga. So, ang nangyari, pumiyok ako sa isang gig, tapos tumawa na lang ako. Parang ano, wala eh. Ano naman, oo. Nangyari. Tapos so, ano lang, parang okay lang din, happy-happy lang din. Sinabi ko na lang, sabi ko pagkatapos nung set, kung mag-story kayo, wag yung part na yun. Post wag naman yun, di ba? Kasi the best part ang natutunan ko, and I can see na ginagawa mo rin, is if you can make fun of yourself, kahit anong gawin ng ibang tao, hindi ka mapipigon. Oo, hindi na. Oo. Okay. So, nag-transition ka, sabi mo nga, musical family ka, tapos you were busking. And para sa akin, it's such a leap of faith. Yeah, Ang oo. busking. Na siguro for a lot of artists na hindi pa sila kampante sa talent nila, it's their first time to play for a crowd. Tapos nung nakikilala ka na, ano ang pakiramdam? Una, nag-unti-unti siya nung pandemic. Nagra-release ako, inaral ko talaga. Paano ba mag-release sa Spotify, ganyan. So, sinearch ko talaga, inaral ko siya. And then eventually, after 2 years ng pagre-release independently, na-pick up ako ng Viva. So, noon, ang saya ko kasi meron na akong kakampi with a foot in the door sa music industry. Yes. Kumbaga, ito yung business na hindi ko pa kayang i-navigate mag-isa. I'm And I'm sure. really glad na meron akong kasama para may tumutulong sa akin. Tapos ito, actually up until a few months ago, meron akong day job. Tapos nung pumutok na talaga yung song ko, What were you doing? If you don't mind me asking, ano yung day job? data analyst ako Okay. sa isang BPO. Pagka-graduate ko kasi, naisip ko, yung pag-gig ko, hindi naman siya makakasagabal sa corporate job. Kasi parang weekends lang ako nakapag-gig, ganyan. Yung mga weekend gig mo, okay na ba ang kitaan nun? Or was it still a passion project para Passion sa'yo? project pa rin. Passion Kumbaga project. extra, ganyan. Pero hindi siya substantial na kaya ko siyang Magbabago buhay mo dahil Oo. doon. Kumbaga hindi siya pang full-time pa. Okay. Sa family namin, hindi naman ako provider talaga. Kumbaga, ambag dito, ambag doon, ganyan lang naman ako. Pero gusto ko rin talaga makapag-ipon for myself. Hindi ko naman masasabi na hindi ako successful dahil lang meron akong day job and pinapursue course. ko music. Kasi for me, successful na ako basta napapursue ko yung music. Basta nakakapag-gig ako, nakakapagsulat ako ng kanta, ano pa bang hihilingin ko, diba? Ganun. Yun naman talaga yung root ng ng pag-pursue ko ng music. Was there ever a time na you were a data analyst sa BPO? Like pandemic, lahat-lahat na you were ready to give up music? Umabot ka na ba sa point na yun? O hinahanap talaga ng kaluluwa mo? Oo, hinahanap talaga. Never kong naisip na tumigil kasi hindi ako na panghihinaan ng loob kapag may na-release ako ng kanta na hindi masyadong kumagat. Ganun. Yeah, doon tayo pupunta. How do you take it? Not every day is a good day, palagi kong sinasabi. oo. Especially pag naranasan mo na ang isang kanta na sobrang daming hit. Kung nagkataon na may isang project, nasabihin na lang natin, baka hindi pa oras. Ano ang pakiramdam considering na ang dami mong binuhos doon sa kantang yun? May times na maisip ko, wala, sayang naman. Kasi naniniwala talaga ako sa kanta na to eh. Pero at the same time, sobrang ano lang din. Okay, walang problema sa akin kasi as long as naisulat ko at na-release ko tong kanta na to na, ang ganda nito, na-release ko siya. Yun na yung parang success sa akin. And everything else, bonus na lang. Pero syempre, practically speaking, medyo, di ba, kailangan mo ring, alam mo yun, kumita, ganyan. So yun, ngayon, hinahanap ko yung right balance of just being thankful na I get to do this. And at the same time, really, strive to make a living out of it. Isang swerte sa inyo as artists now, ay kahit na luma yung kanta, Yeah. magugulat na lang kayo, sumisikat bigla. Kung di ako nagkakamali, ang tala ni Sarah, matagal na yung kantang yon. And even a few songs ni Eric Santos, ang tagal na nung panahon na lumipas and because of TikTok or something Yeah, else, oo. nagugulat na lang sila na trending talaga. At Totoo. malay mo, ganun ang kwento ng ibang kanta mo, di ba? Process mo when you write a song. Ako wala akong specific process. Ang importante lang sa akin, nandyan lang lagi yung phone ko para i-record yung voice note. Kasi sobrang fleeting na mga ideas. Alam mo yun, naiisip mo habang nagda-drive. Tapos pag uwi ko,
ano nga ba yung ano na yun, naisip ko na yun, tapos wala na. So, importante sa akin na sobrang ma-record ko agad. Kahit hum lang yan or isang linya, ganyan. Importante sa akin na ma-record ko siya agad. So you're not the sit-down type of guy na on ng ilaw, on ng laptop, or kung ano man, Hindi, tapos hindi. strum ka para makuha. Ikaw very impromptu. May moment ka ba na ito kwento ni Nyoy Volante, idol natin yan, si Nyoy. Yes. Yung song niya na Nasaan Ka Na. Hmm. Ang Nasaan Ka Na, naliligo siya, hinahanap niya yung tabo. Tapos may sabon, totoo to, may sabon daw siya sa mata, tapos sabi, nasaan ka na? Bigla na lang nagkaroon siya ng epiphany. Yes. Tapos sabi niya, nasaan yun? Hanggang sa tinuloy niya. Ikaw ba may ganong moment ka na there was one trigger na nakapagsulat ka ng malupit na kanta? Ako dito sa kanta na to na sa bawat Oo. sandali, ang pinaka-hook kasi niya ay kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. And naisip ko lang parang may isang araw na pagod ako sa work, ganyan. Okay. Tapos gusto ko lang talaga makita yung girlfriend ko. So parang, okay, parang pahinga ko talaga tong tao na to na hindi naman. Sarap sabihin, pahinga ko lang talaga. Oo, ng di ba? tao. So, doon parang naisip ko, parang ang ganda niyang concept na hindi ko naisip yung mismong line agad. Parang nabuo siya doon sa idea na gusto kong umuwi sa tao na to kapag napapagod na ako o pag gumugulo na yung mundo ko. Ganon. Is there more pressure pag ikaw din ang nagsusulat ng kanta mo? Kasi it's inevitable na paminsan-minsan, baka ba nabablanko ka. So, pag nangyayari yun, ano ginagawa mo? Ako pagka nagkakaroon lang ako ng Writer's writer's block, tumutugtog lang ako ng tumutugtog. Tapos eventually kasi may mga bits and pieces of ideas na mabubuo mo rin. O kaya naman, kapag wala talaga, halimbawa, ilang oras na rin akong nag-ano dito, nakaupo dito. Wala, titigil lang muna ako, tapos try ulit kinabukasan, ganun lang. Minsan manonood ako ng mga movie na feeling ko very may inspire ako. Ganun. Pwede. This is my favorite question sa lahat ng mga artists. Do you have a favorite fan experience? Kasi para sa akin, especially na when you write songs na talagang kinikiliti ang damdamin mo, parang the fans feel so attached sa'yo. It's as if you're singing their song, singing the story of their lives or their love lives. Meron ka ba isang particular na talaga namang na-experience na talagang wow? As a performer, Oo. na-release yung song ko na sa bawat sandali, December. So, papasko siya. Okay. So, nung mga time na yun, wala akong masyadong gig. Kasi holiday season, ganyan. So, doon parang nagkaka-traction na yung kanta. Tapos, February ako unang nagkaroon ng gig na parang sa big crowd. So, by this time, hindi ko sure kung may sasabay ba o hindi kasi unang gig ko ulit to eh. Tapos, nung kumanta ako, pagkasabi ko pa lang ng title, parang naghiyawan na, kumbaga alam na nila yung kanta. Tapos, first time kong maramdaman yun sa buhay ko. As in, parang grabe, ang tagal ko nang nagigig. Tapos ngayon ko lang na-experience yung, alam pala na talaga ng tao yung kanta ko. Sinimulan ko siyang kantahin, sumasabay na agad yung mga tao. Tapos parang, alam mo yung, Pinubuton ako. Oo, Stig, oh. Stig, sobrang stig. sobrang para ako nanginginig na ewan na, ganito pala yung feeling nito. Kumbaga, hindi naman ito yung habol ko talaga sa music. Pero, ang sarap lang isipin na ang daming tao nagre-resonate sa something na ginawa ko. Kinalibutan. Hindi, kasi di ba, kung isipin mo, you started with something as simple as busking. Na busking either, kumakanta ka doon, yung mga tao may sariling business dyan. Oo. Pwedeng kumakain lang, di ka napapansin, o pwedeng dinadaan-daanan ka lang, di ba? Pero bigla na lang nung moment na yun, nung lahat sila biglang nakikantat, anong naisip mo nun pag uwi mo? Yung bago ka matulog nung gabing yun, at fresh na fresh yun sa utak mo. Kasi never nag-cross sa isip ko na pwede ko tong gawin na full-time. Parang iniisip ko talaga forever na akong magbabalance nito sa day job ko. Which is okay sa akin kasi I'm pursuing my day job para ma-fuel ko yung passion ko sa music. Reality. Diba? Reality diba? yan, oo. And hindi yun compromise para sa akin. Napupursue ko pa rin naman yung gusto ko. Pero nung time na yun, kasi parang pumapasok na rin yung mga gigs ko. Tapos doon ko na rin naiisip na kaya ko na mag-resign. So, sabay-sabay pumapasok yung mga ideas na, grabe, pwede ko na pala talaga to gawin full-time. Tapos, alam mo yun, parang nagbubunga lahat ng taon kong pinundar na, though di ko naman siya hinahabol talaga. Pero parang ang sarap siguro pag ganito, no? Was there something that surprised you nung naging sikat ka na? Was there something na baka pwedeng na hindi mo in-expect in a good or bad way? Ito medyo basic lang, pero ang dami pala mga
ang dami palang mga fiesta, mga events na kailangan talaga ng performer. Kasi dumating yung time na halos nung March or February, parang 5 araw lang ako walang gig. Trabaho? Ganon. Blessing. Sobrang Blessing. Sarap. sobrang sarap sa feeling. May mga time na iniisip ko agad na, hala, ano yung next kong i-release? Ano yung ano? Yun. That's yun. You're always remembered by your last performance. Mm-mm. Siguro sa mga singer, you're always remembered by your last song. So, di ka ba nape-pressure na kailangan pantayan, higit sa lahat, kailangan lampasan ko? Siyempre may ganong pressure, no? Na napakita mo na kaya mong abutin yung ganito. Oo. Pero at the same time, parang ayoko rin masyadong mag-look into sa kung ano yung susunod. Gusto ko ma-immerse yung sarili ko dito sa moment na to. Ayoko kasi yung baka pag dumating yung time, sana pala mas ina-appreciate ko yung time na yon. Masyado kang focus Oo. doon. Kumbaga gusto ko lang muna mag-focus ngayon. Tapos magsulat lang ako ng how I usually do because I love to do it. Parang I think everything else will follow kapag ganun eh. Ano sabi ng Ano sabi ng family mo? Ano sabi ng barkada mo? Yung mga kilala mo before ka sumikat at nakikita nila yung impact mo ngayon? Siyempre, sobrang proud sila, di ba? Kasi yung mga kaibigan ko, yung family ko, talagang supportado sila. Sila lang yung nagiging tao sa gigs ko minsan. Kumbaga, Wow. may gig ako, sila lang magpapakita, ganun. Which is sobrang na-appreciate ko Tig naman talaga. yun. So, ngayon, sobrang proud sila sa akin. And yung time na medyo pa-resign na ako sa work ko, nag-consult muna ako sa parents ko. Kasi sa totoo lang ang work dito sa entertainment industry, very hindi siya consistent. Of course, Diba? oo, yeah. Hindi mo alam Oo. kung next year ganito rin ba? Oo. So, yun yung takot ko. Kasi sanay ako syempre, pag day job ko, kinsenas katapusan. Sigurado yan. Oo. Pumasok ko lang, may Oo. siguradong papasok. Yes. So ito, parang talagang leap of faith din. It's a gamble. Oo. Pero sobrang thankful ko and I realized na meron akong luxury to try this full time. Kaya sobrang thankful ko sa family ko kasi hindi nila ako binibigyan ng burden na to provide for them ngayon. Siyempre ngayon mas nakakapagbigay na ako, pero at that time na medyo pa ako, 50-50 pa ako kung tutuloy ko ba tong pag-full time na to. Hinayaan ka nila. Hinayaan nila ako kasi alam nilang pangarap ko talaga to. Ano ang itsura ng DMs mo? Ano ang itsura niyan? Kasi sabi ko nga, di ba, lalong-lalo na sa mga kababaihan, may nakukuha ka sa puso nila, di ba? So, I've interviewed some people na they're very fortunate, blessed, na sinasabi nila na dahil sa music nila, they save lives, nagpapasaya sila. Ikaw, ano yung mga nakukuha mong mga DMs sinasabi nila sa'yo pagdating sa music mo? Actually, ganun din. So, madami akong mga nare-receive na DM na sinasabi nila na itong kanta na to yung pahinga ko. Parang kapag napapakinggan ko to, parang nararamdaman ko na love is real. Parang ganyan. And meron ding mga nagsasabi na they associate this song with the person that they love. O kaya ito naman yung theme song. Ang pinaka natutuwa ako kapag hello po Sir Amiel, ginamit po namin tong kanta na to sa kasal namin. Astig, Di ba yung astig. kantang sinulat ko na Astig. to commemorate the most important day of their love lives, di ba? Sobrang siya. Yan yung biggest compliment for me kapag ginamit sa kasal nila. Dream performance, dream na gusto mo makasama, pwede magbigay ka ng isang international, isang local. Sinong trips mo makasama? Or pwedeng nakasama mo na? Na, Ako po sa local si Janoy Danao. oh, wow. Tsaka Iba. Tsaka Ebe Dancel. Aba. Sila po talaga yung mga Never, inspirasyon kahit ko. nagkasama kayo sa isang festival na kahit hindi kayo same stage. Si Sir Janoy po nakasama ko na sa isang gig before. Sobrang saya. Anong pakiramdam nun? It's not every day na as an artist, makasama mo. O hindi kaya kahit mapanood ka lang, nagkataon na he was at the same time, same place. Anong pakiramdam makasama si Sir? Sobrang saya sa feeling. Kasi nung college ako, lagi akong pupunta sa mga gigs niya. Lupit. Tapos to the point na medyo nare-recognize na niya ako kasi palagi ako nandun. So, uy, ikaw ulit, ganyan. Ayun, dito ka, salamat sa pagpunta, ganyan. Tapos eventually, nakikita niya na na medyo umaangat yung mga kanta ko. Tapos, iko-congrats niya ako. Grabe, idol ko to, kinongrats ako, ganun. Stig. Tapos, nagkaroon kami ng gig na back-to-back kaming nag-perform. In-invite niya akong kumanta sa isang song niya. Maliit na lang siya, parang cafe na yung gig namin na yun. Pero parang yun yung naging best gig para sa akin. Yan More than yung mga music fest na malalaki, yun talaga para sa akin. Yung sabihin ko, anong pakiramdam? We always see it
na yung mga big venues, di ba? Kwentuhan mo ko kasi obviously hindi yan ang larangan ko. Oo. Kamusta yung mga ganong gigs? Yung sabi mo, in a very small place, small cafe, you know 99% of the people there. Anong pakiramdam ng ganong performance? Yung ganon, yun parang para sa akin, yun yung ano ko, pinaka comfort place ko na tugtugan, yung mga intimate gigs. Kasi yun yung forte ko, mga malumanay na kanta sa isang maliit na lugar. Ang saya pa doon kasi yung mga tao doon is intentionally na pumunta para makinig sa'yo. Hindi yun napadaan lang or anything. So, syempre, wala namang masama sa ganun. Iba yung kapag ka nagsispill ako tapos lahat sila nakatingin na totoong nakikinig. Parang doon ko nararamdaman na na buhay na buhay yung music community. Ano pa ang gusto mong ma-achieve ni Amiel? Ako, consistency. Yun talaga, consistency sa pag-release ng kanta. Kasi nung working ako, doon ako pinaka nahirapan na magsulat ng kanta kasi sa umaga nagtatrabaho ako, tapos sa gabi may gig ako. So wala akong idle time to write songs. So ngayon na may oras na ako magsulat ng kanta, gusto ko mas makapag-release ng mga kanta. Hopefully may EP or album soon. Pero yun, gusto kong maging mas consistent sa pag-release. And of course, mas consistent sa mga gig. Ito, nakakatuwa dahil kahit paano naman marami din akong kilalang mga musiko, marami akong kaibigan, marami akong nakausap. And yung outlook mo, it's not something I hear every day, how much you appreciate what you do, the humble beginnings. So I'm very, very happy na I had this Thank you conversation. po. At sana, napakarami sa mga young musicians natin out there na nangangarap, di ba? To have as much streams, to have that talent. Anong gusto mong sabihin sa kanilang lahat din? Ano talaga, be consistent lang and always remember yung dahilan kung bakit ka nagsimula. Kasi kapag ka medyo, alam mo yun, paangat na, medyo madaling masilaw sa mga iba't ibang mga bagay. Diba? Tama. Pero ayun parang para sa akin napaka-importante na ginagawa ko to kasi pangarap ko to This is my passion. So whatever happens, alam mo yun, yung next release ko man, pumatok o hindi. Nakapag-release pa rin ako ng kanta, nagagawa ko pa rin yung gusto kong gawin. Yun na yung sobrang blessing talaga para sa akin. At ang blessing mo, ang tawag mga soulmates, di ba? Yes, Batiin mo yung mga soulmates. soulmates natin. Sa mga soulmates na nakikinig ngayon, maraming salamat. I hope you still continue to support me and hindi ko mararating yung mga narating ko ngayon kung wala kayo. Maraming salamat sa inyo. Brother, thank you for being here on Thank you Luis so Lessons. much. Long Thank way you so to much go. po. Thank you very much. you. Sa inyo lahat, maraming salamat sa panonood ng Luis Lessons. Time to go. Marami pa akong gagawin. May lakad pa kaming dalawa ni Amiel. Tuturuan ko siya ng Let Me Be The One. Yes, para din na pumuyok. Tama. Bye, guys. Ayan. Ito, subukan ko lang ang pagiging isang musiko mo. Baka pwede ka makaisip ng 2 o 3 linya. Pwede nga about the interview, tungkol sa Luis Lessons, o hindi kaya tungkol sa akin. Baka meron kang pwedeng ibagsak. Sige. Gusto ko yung concept ng Luis Lessons. Parang ang tunay na pag-ibig, nakikinig. Then again, Luis Lessons. Diba? Kasi pag bahal mo, papakinggan mo. Yan ang Luis Lessons. Ang lupit ng pagkakatahi niya. Tandaan niyo yan. Words of wisdom mula kay Amiel. Kapag mahal mo, Pakikinggan mo. oh,